Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag at with evidence na halungkat at pinag-usapan ng mga netizen ang ebidensya, mga peking ebidensya daw ng mga ICC witness. Sinungaling daw sila at bayaran. Yan ang sigaw ng maraming netizen kasi hinalugkat nila kung sino itong mga ICC witness na ito. Kaya nabuking nila ang iilang mga ICC witness na posibleng gagamitin ng prosecutor ng ICC prosecutor laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Akala niyo ba ang mga tao ay hindi rin nakamasid, hindi nakaobserba, at hindi tutulong para hanapin ang katotohanan? Nako! Social media is one of the platform na gagamitin ng mga DDS, ng mga supporters ng mga Duterte para palutawin ang totoong pagkatao ng mga ICC witness. Kaya, ang ICC Pretrial Chamber, sabi na huwag niyong pangalanan ang mga witness ninyo. Bakit? Takot ba kayo, ICC, na tulungan kayo ng sambayanang Pilipino na ipamukha at isampal sa inyo na tinatanggap nyo ang mga peking witness? Sabi pa nga ng ICC Pretrial Chamber na mag-ano na lang kayo, mag-alias na lang kayo. Wow! Meron bang alias? Ha? Pwede pa lang magawa-gawa ng mga witness kasi pwede i-alias eh. So, ang prosecutor pwedeng gumagawa ng mga witness. Kahit sinong witness yan. Diba? Mahirapan ang depensa na i-examine ang mga witnesses na ito kasi alias lang ang ginagamit at bawal i-mention ang totoong pangalan. Bakit? Takot ba kayong matulungan ng sambayanang Pilipinas? Di ba gusto nyo ng fair justice, fair trial? Bakit ganyan ang mga estilo ninyo? Para yatang panig na kayo sa prosecution. Panig na kayo sa prosecutor. Parang gusto nyo i-prosecute si Pangulong Duterte. Di ba kabibig? Pero kanina, shock na shock kayo sa opening statement ni Atty. Kaufman. Palakpakan natin si Atty. Kaufman, kabibig. Ang galing mga kabibig. Kahit pinuputol-putol ng signal, ang depensa on how they able to introduce the defense and explain everything. Pero grabe, pinapalakpakan ng maraming Pilipino ang ginawa ni Atty. Kaufman. Sabi pa nga ni Atty. Kaufman, huwag kayong maniwala sa ipinapapalabas ng mga media ngayon laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nako, magbantay-bantay. Kaya nga, ebidensya pinag-uusapan at hinalungkat. Number 1 sa ating listahan si Aling Sheila at si Aling Isadaleta, 'di ba? O ito kabibig ha. Unahin itong tukuyin ang mga ang mga witnesses na ito. Nasaan ba ito? Ito na mga witnesses. Sabi ni Kaufman, be strong, watch carefully, and don't believe everything your government's media tells you. O yeah. Yan si Kaufman, 'di ba? Unahin natin to sila. Ito si Aling Sheila. Ito, si Aling Isabelita. Diba? If you still remember this ICC witness daw di umano. Diba? Nasaan ba yung video na yun, ate? Ito. Si Aling Isabelita yata. Ito kabibig, si Maria Espinosa. Basahin natin. Kaya ano pong nararamdaman nyo ngayon na ilang minuto na lang po mangyayari na po yung confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Duterte? Kinakabahan pa rin. Pero may pag-asa pa po. Meron na po. Meron na po akong nakikitang pag-asa. Kasi alam ko naman na ang katarungan para sa amin mga Pilipina ay nasa ibang bansa at wala sa ating Pilipinas. Ang galing! Kung alin pa yung kinilangan natin, wala pang pagmamalasakit sa atin. Basta natin ang mga komento ha. Kulang sa acting, Nay. Nay, nabash na naman si nanay. Si Fat biglang naging biktima. Dahil may paiyak-iyak 50K kay Trilling to. Hala, kabibig. Yan yun, nabash na naman si nanay. Sulbad yun ang mga utang ni mo sa 2028 na Pangarap ko rin makapunta sa Netherlands para makita si Peter Pan. Highs na all. Sige, iyak ka lang, Nay, at galingan mo ang acting mo kasi kasali yan sa bayad nyo. Di kaya mahihiya si BBM, alam ba niya na kahinaan ng government at
namumuno sa government ngayon, ng kahinaan mo din yan, BBM, na pinadala mo si Duterte sa ICC. Taong nabubuhay sa perang galing sa masama. Yayaman to, promise. Katarungan para sa biktima ng mga adiktos. Huwag ka ng kabahan na kasi malaki na po ang kinita niyo. Wala, grabe naman yung mga komento ng mga tao, no? Parang hindi sila pabor kay nanay. Bakit ba? Tingnan natin ha. Ang susunod na exhibit, hanapin natin. Next exhibit, ano ba? Ito, nanay. Nakatatakbo yung anak niya, si Vice President Sara sa 2028. Anong reaction niyo? Kasi syempre, anak pa rin siya dito. Hindi na siya mananalo. Oo. Wala na siyang karapatan tumayo sa Pilipinas ng pagka-presidente. Oh. Kasi kung sila pa rin ang mamumuno, baka mas malawak pang gagawin nila. Sa Wow, tingin niyo ba, galing. ganun din yung mangyayari? Ganon at ganon pa rin yun. Wow, ang galing ni nanay. Magkakaisa lang sila. Nay, ang tanong ko, nabayaran po ba Ay, kayo? Nay, nabayaran po ba kayo? Ay, hindi po totoo yan na bayaran kami. Kasi kung ikaw magsasalita ng puro kasinungalingan, parang hindi maganda. Oh. Puro totoo po itong mga sinasabi namin. Tsaka Very hindi good. po kami bayaran kahit piso po. Ano lang, libre lang po kami sa transpo. Okay. Nay, sino po ang nagbayad ng libre ng transpo? Nabuking si nanay. Nakalimutan ni nanay, bawal sabihin na libre kayo ng transpo. Naku po, paano yan, nay? Paano yan? Nabuko ulit kayo. Diba? Kung talagang ang hinahanap nyo ay fair justice, kahit transpo, hindi nyo na ano yun eh. Diba? Again, nay, hindi kayo, again, nay. Bayaran kahit piso po. Ano lang, libre lang po kami sa transpo. Okay na po yun sa amin kasi malaking tulong na rin po, lalong-lalo ng rice. Pero wala pang nag-ano sa inyo na parang, sige, sumama ka dyan. Wala pang nag-ibig sa inyo. Wala pa. Wala pa. Ang tanong, wala po bang sa inyo, nag-udyok na, uy, sama kayo dyan? Wala pa. So, you're expecting na meron talaga. Wala pa. Wala pa. Again. Natawa ako. Malaking tulong na rin po, lalong-lalo ng rice. Pero wala pang nag-ano sa inyo. Wala bang ha? Wala Parang, bang? sige, sumama ka dyan. Wala pang nag-ibig sa inyo. Wala pa. Wala pa. Wala pa pala. Pangit ang training kay nanay. Libreng transpo, pagkain at allowance po, nay, from Canona Faas. Sabi ng amo nila, wag daw munang mag-MyDay at mag-post ng pictures na nasa The Hague. Saka na lang daw pagbalik sa Pinas. Pagkatapos ng hearing, wala nang pakialam yung iba, baka mag-TNT na. Halatang si ate, nagdadasal siguro to kay Sen Kian di Addictos. Pag sure, ikaw may nasabing masama, sinaling baba, ito ba? Muntik nang madulas. Pati niya kabibig ha. Huwag kalimutan, maraming biktima, ito ba? Libre ng transpo. Sino nang libre aber? Hindi na tinapos yung video, parang magsinabi na atin ang totoo. Sa panahon ngayon, wala nang libre te. Dahil sa ginawa nyo, kasi nungalingan, baka tupilit kayo naman. Ba't utal-utal at wala yung emotion? Paano yung mga biktima ng mga adiktos? Totoo naman may politikong nasusuporta at nagbabayad sa inyo para makulong si Tatay Digong. Libre, sana libre ang transpo. Sino at magkano ang pamasahe kaya? Di ba? Mukha pa lang. Wala pa, di ba? Paldo-paldo. Paldo-paldo na. Hindi bayaran, free meal lang. Wala ka. Ikaw, pupunta ka ba kapag free meal lang tapos makikita ang pangmumukha mo sa mga TV? Ako ayoko, wag ganyan. Wala nang libre ngayon sa panahon na taghirap, di ba? Okay, next. Exhibit number next. Ito. Ayan po, at nandito ulit si Aling Sheila. Pero ngayon, ang pag-usapan naman natin si Aling Isabelita. Hi po sa iyo, ma'am. At balikan po natin ang nakaraan na kanyang mga nasabi. Okay, so watch this video. Pero paniwala ni Nanay Isabelita, posibleng may kinalaman ng frat na sinalihan ng anak sa nangyaring pamamaril. Nanday sa prat-prat! Kaya baka tandaan yung mga kabataan. Nakita nyo na kung ano ang nangyari sa mga kabataang ito. Sana naman, matauhan lahat kayo! So narinig po natin ang mga pahayag ni Aling Isabelita doon sa ating napanood na video kanina. At Aling Sheila.
balitaan mo kami kung ano na ang nangyayari. Batay sa mga ebidensya na kumakalat ngayon sa social media. At kung ano man ang sinabi kanina ni Aling Isabelita tungkol sa frat, wala po tayong comment doon. Basta yun po ang kanyang sinabi. Basta importante, balitaan mo rin po kami para ikaw ang susunod. Isabelita Espinosa pala yung pangalan. Yun natin ulit dito kung Isabelita Espinosa. Maria Espinosa na ang pangalan niya. Oh, binago ang pangalan. Instead of Isabelita Espinosa, Maria Espinosa na. Wow, ang daming pangalan ni nanay. Sa video, Isabelita. Ngayon, Maria. Naku po. Para yatang, ay ewan ko. Naku po, ano man nangyari? At ito naman yung pangalawa. At pangatlo, ito. Itong si Shera Escudero. Sabi ni Shera, hindi lang ako sa mga pamilya nang nawala ng mahal sa buhay. Libo-libo po kami. Ito ang story ni Shera. Sabi niya, yung sakit at pahirap ng Duterte sa pamilya na mabiktima ng, alam mo na, Shara Escudero, brother Efraim Escudero na dinukot na lang. Yun. So, hindi namatay sa police operation kapatid mo, dinukot. Aminado kayong gumagamit ang kapatid nyo, pero tumigil na raw sa pagkakaalam nila. Pero sa Duterte ang dapat managot kahit di alam sino ang tsumugi. Di ba? Ito na natin ha. Asan ba yung niya video? Hanapin natin yung video niya. Ito. Hala, ito Ito pala yung si Shera. Si Shera ba? Patay na ko na buhay ramang ko, nagtrabaho ramang ko dire. Ningon mga bulag ta. Pero mo na di mo gibuhat ta ako. Kaya gibayaran ka. Wala ko nagtanaw sa tis. Napatay na ko na. Si Shera do. Tapos ito nagsasalita, yung nasa picture. Hala ka. Paano nangyari? Buhay yung nasa picture, mga kabibig. Yung pinakita ni Shera, tsumugi na. Naku, ano ba naman yan, Shera? Parang hindi yata tama yung mga mo. Yung mga, tawag ito? Ito yung... Buhay ramang ko, nagtrabaho ramang ko dire. Nagtrabaho siya, buhay na buhay siya. Pero siya ang nasa picture na bit-bit ni Shera. Totoo kaya to, Shera? Shera Escudero, mag-explain ka. Kasi mahirap naman na ito yung video na pinag-uusapan ng mga netizen ngayon. Paano na to? Ningon mga bulag ta. Pero mo na di mo gibuhat ta ako. Kaya gibayaran ka. Wala Kasi binayaran ka. O yan na. Ano ba naman yung mga pasangil-pasangil na yan? ko nagtanaw sa tis. Napatay na ko na. Ito ang komento ng mga netizen. Basahin natin ha. Unti-unti nang lalabas ang katotohanan. Ito pa. Ginamit siya sa babae na ginawa ng babaeng patay na siya. Buti na naparamdam si Kuya buhay pa. Dapat makulong yung babaeng kawawa si Kuya. Ito yung babae na ipapahid nila sa ICC witness daw. Hala. Yun ang mga komento ng mga netizen kapipig. So sana magbigay din ng reaction sino ba yun? Si Shera Escudero sa mga nagsilabasan ngayon na mga video. Naku po, paano ba naman yan? Parang masishare ang pangalan ninyo, 'di ba? Ang tanong, sino ba ang gumastos ng mga ICC witness na pumunta sa ICC sa Netherlands? O eto si Madoraho. May ban natin si Madoraho. Sino ang gumastos? Ito. Ang tanong, sino ang gumastos para makapunta at maka-attend ang mga sinasabing kamag-anak ng mga biktima di umano ng extrajudicial killing nung panahon ni Pangulong Duterte para maka-attend sa confirmation hearing dyan sa The Hague. Sino kaya ang gumastos? Ito ba'y pera ng taong bayan? Ito ba'y pera ng flood control? O ito ay galing sa mga pribadong tao na sinasabi ni Attorney Conte? Sabi na Attorney Conte, sa mga civil society, private sectors, pati churches, pati pare, nagbigay ng tulong sa kanila. Hala ka. At dahil mahilig kayo sa transparency, pwede bang maging transparent kayo? Pangalanan nyo kung sino ang mga taong ito na nagmagandang loob at gumastos para sa mga testigo ninyo na makarating sa dahig.
hindi ordinaryo yung gastos na ito, ha? Tama. Aside from airplane, back and forth, hotel, tapos pagkain nyo, mga ilang araw kayo mag-stay dyan, mahal yan. Sabi nga ni Conte, 200,000 plus and more. So, hindi yan basta-basta lang. Sino kaya ang benefactors nila, no? Transparency, accountability naman. Tulad ng mga biyahe ni Trillanes papunta sa Dahig, ha? Na alam ko naman hindi siya gagastos ng personal na pera para gawin yun. Dahil medyo may kamahalan ng ticket at ang hotel at ang mga gagastusin doon. Kaya nagtatanong lang po, para maliwanag lang din. Kung kayo nagtatanong palagi, pwede naman ba yung taong bayan naman ngayon na magtanong, sino ang sponsor ninyo? Napakabait naman niya. Sayang ang bayot! So, yun, kabibig. Sino kayo? Ang tanong, sino kaya, kabibig? Comment down below. Sabi ng iba, hindi, ang gobyerno. Gawin pa tayong bobo nila para hindi kami magduda sa iyo konti. Ilabas nyo ang transparency. Pangalanan nyo ang mga taong nag-sponsor sa inyo. Ayun ang sabi ng mga netizen. Kasi hilig kayong sumisigaw ng accountability, transparency. Hindi naman mura lang mapunta sa dahig. Diba? Ako po. So yun, kabibig, ang ating Elites Libak-Libak for today. Ano ang inyong komento hinggil dito, mga kabibig? Tila yata, parang naiiba na ang hangin ngayon. Parang marami na ang naniniwala na merong talaga, tanim, witness ba? O bayarang witness? Kayo na ang bahalang humusga, kabibig. Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!